Alright mga absat, nandito tayo kay Attorney Enzo Recto. Meron ba siyang mga latest? 3 hours ago yung last niya. Nako, kay interim release. Mukhang wala pa siyang hindi pa nag-relive si Attorney Enzo mga absat. Ito na lang. Tayo. Punto diretso tayo, no? Check tayo ng pwede nating i-share. Nako, puro upcoming pala itong mga to lahat. Ang dami Grabe naman si Attorney. 1, 2, 3, 4. 4 ang nakahanda niyang premiere. Grabe si Attorney, Agoy. Talon tayo kay Attorney Claire. Sorry po, sorry. Parang nag-live ba si Attorney Claire kahapon? Nako, daming topic ni Attorney Claire. Hindi pa na naka-live si Attorney Claire kahapon, no? Asan ba si Attorney Claire? Pero ngayon, meron siyang rejected ang ICC. Mamaya, anong oras to? 9:45. 10 minutes from now. Pag nagtago si Bato, Tito Sir, mapupuno na ba pag nagtago si Bato? Nagbalik ang maganda to, 110 million binalik ni Engineer Alcantara. Yan ang mayroon talagang resibo, may pera talaga. Hindi tulad ng kay Zaldico, puro lang. Puro anong tawag nito? Puro maleta, walang pera. Anak ng kamote. Mamaya, pasukin natin tong anong masasabi ni Attorney Claire dyan. Pero Rene Bueno, nakatatlong shift tayo Attorney Rene, anong latest na ngayon? Ito, maganda to. Padilla versus PCO, Yusek Claire Castro, 12 minutes. Ito. Subtopic muna tayo. Para meron naman tayo ma-upload kasi wala na tayo na-upload Puro na lang tayo live mula kanina. Tanggalin natin yung sound card. Background ng sound. Okay. Yan, okay na. So, pasok. Attorney. Padilla versus Attorney Claire. Nakatanggap ako ng isang impormasyon na ito daw ating paboritong senador dyan sa Senate. Paborito mo? Paborito ko lang ni Attorney. Resolution. Gusto ko siya artista. Partner. Gusto mo siya artista. Gusto ko yung mga action. Kala ko paborito mo din siyang senador Ito daw ay nagtampa ng isang resolusyon kung saan nagtatawag siya, nagko-call siya ng isang legislative inquiry in aid of legislation na kung saan gusto daw niyang palakasin at itaas ang standards of communication dyan sa Philippine Presidential Communications Office. PCO. At, sa PCO. At nang maiwasan ng pagkalat ng misleading information at mga fake news. Propagandizing. Ang gusto niyang tanggalin yung mga fake news na yan. Paglaganap ng mga farm trolls. Tsaka partner, palakasin ang government communication standards and ensure accountability, partner. Kagabi lang pinag-usapan natin yan ito naman si Robin Hood pagkatapos niya mag-present ng isang unverified audio clip ay sabay file ng resolution. Sa kanya nanggagaling yata yung mga unverified and misleading information pagkatapos siya pa may ganang mag-imbita ng isang presidential officer na magbigay ng mga pahayag tungkol dito sa kumakalat na mga misleading information daw. Partner, alam mo, hindi naman siya magpa-file ng ganyan ng bill kung walang pinagmulan. Tama? Pinagmulan niya yung sarili niya. Ayun lang, Attorney. Sinasabi ko na nga ba. Ano naman very obvious naman nung isang araw siya ay nag-present ng audio clip ni Yusek Castro na taga saan ba si Yusek? Taga saan ba si Yusek Castro? Taga saan nga? Bulakenya.
Sa office of, PCO siya, di ba, partner? Ako ba? PCO siya, partner, di ba? PCO siya. At isa patawa kita, partner. Hindi ka tulad kagabi, parang high blood si attorney, si partner. Hindi ngumingiti. Relax tayo na yan. Kaya lumabas ako dito sa bahay. At alam mo, kabisado na kita. Taga-PCO si Yusek, tama? PCO. Undersecretary ng presidente yan sa Communications Office. Okay. At ngayon nga, ito ay gusto magpatawag. Ipapatawag si Yusek Claire Castro ng ating magiting na senador from Mindanao. Okay. Now, the question is, eto attorney, ang tanong ko po sa'yo, pwede ba si Yusek Castro ay mag-refuse o tumanggi to attend on what you so-called the legislative inquiry? Umpisahan natin, karapatan kasi ng Senado na magtawag ng isang legislative inquiry in aid of legislation sapagkat yan ay nakasaad sa ilalim ng ating saligang batas, Article 6, Section, I think it's Section 21. Okay. Ngayon, pero yan ay may limitasyon kapag ang pinapatawag mo ay mga close, immediate advisors of the President. Okay? At ang kanyang gustong malaman dito ay nagkaroon daw ng hindi pagkakaintindihan sa mga komunikasyon na ipinalabas ni Yusek Castro tungkol sa pagbibitiw sa tungkulin ng ating dating executive secretary na si Lucas Bersamin. At kung mapapansin kasi sa mga pahayag ng ating undersecretary ay medyo limitado ang kanyang mga kasagutan pagdating sa mga dahilan kailan isinumite ang resignation at paano ito tinanggap, kailan, anong oras, everything about the resignation. So medyo merong pag-iwas sa ibang mga detalye ng pagbibitiw ni Yusek ni Executive Secretary Bersamin. Bersamin, Ngayon, ito ay malamang may pinag-usapan ng presidente at ang ating undersecretary ni si Attorney Claire Castro. Ngayon, iniimbitahan siya ni Robin Padilla. Okay. Diba siyang tumanggi? Yun ang tanong, partner. Yes. Okay. Yusek, Attorney Claire Castro can refuse to attend this legislative inquiry in aid of legislation. Pwede yan. Pwede niyang iwasan ng pagsagot. Pwede niyang iwasan ang pagpunta sa Senado upang pag-usapan yung pagpapataas ng communication standards dyan sa ating Office of the President. Eto nga, partner, kaya kung humarap ni Yusek Claire Castro kay Robin Padilla pag makipag-argumento na? Yan ngayon. Oops, naharangan tayo ni attorney. Fast forward. Naku, si Robin Padilla. Problema yan. Tatawagin sa argumentation and debate lamang ang pag-uusapan at ang kaharap mo ay si Robin Hood Padilla. Since si Attorney Claire Castro is a trial lawyer, experienced trial lawyer, palagay ko wala namang question dyan na ang lahat ng katanungan ay kayang-kayang sagutin ng ating undersecretary. Pero kung pagbabasihan naman ng legal na mga prinsipyo sa ating batas, na kung siya ay pwedeng hindi umattend, ay yan ay suportado ng mga jurisprudence at patakaran sa ating pamahalaan. Unang-una, yan pong ganyang klaseng pag-iwas ng mga close advisors ng ating mga naging presidente ay nadesisyonan na ng ating Korte Suprema. Unang-una doon sa kaso ng Senate versus Ermita, decided by the Supreme Court yan. At yung Neri versus Senate of the Philippines, kung saan in-invoke nitong mga cabinet secretaries o close advisors ng ating presidente na sila ay hindi pwedeng umatin dyan sapagkat in-invoke nila ang executive privilege. Kung maaalala mo yan, partner. Uy, di ba, partner? Yun nga, di ba, during the time of, remember, former President Rodrigo Roa Duterte, iniimbitahan din sila sa Senado.
Diba? Yes, so, pero itong pinaka-landmark dito, yung kay Ermita tsaka yung kay Neri, yung secretary ni Arroyo sa National Economic Development Authority. So medyo umiwas na sila sa pagtanong kasi ang sinabi nila, teka, may mga pribilehiyo ang presidente na pwedeng hindi kami paatinin, no, upon the advice of the president, which must be in writing, no, communicated to the Senate, na siya ay hindi niya papaatinin ang kanyang one of the close advisors regarding the inquiry of a communication which is considered as a privilege. Otherwise, it would create or it would harm no the functions of the office of the president. Kapag ganyang patatawag mo na lang ng patatawag, si Yusek Castro is considered as a close advisor of the president. At lahat ng pinag-uusapan nila sa loob dyan ng kwarto ni presidente ay hindi pwedeng lahat na lamang ay ihahayag mo at ibubuyang-yang mo sa publiko, sapagkat may mga komunikasyon, may mga usapan na kinakailangan i-consider na confidential. At yan ay hindi pwedeng basta-basta na lamang i-imbestigahan. Meron kumalat kasi na video, partner, may nagtanong na isa sa reporter from the media sa Malacanang. Diba sabi, ay ganito po, sumagot si Yusek. Sabi ng reporter, hindi, karapatan po namin yung malaman bilang mamamayan. Doon kumalat yung video na yon, partner. Diba? Alam mo yung mga ganyang karapatan, sabi ko nga sa inyo nung mga nakaraang ating usapan dito sa usapan batas. Partner. The right is not actually absolute. No, regulated yan. If it already concerns national interest, top military secrets, medyo iba na yan. Ay hindi na pwede. At pagkatapos yung isa naman ay kung yan ay very confidential on the part of the president. Like for instance, in the case of Executive Secretary Lucas Bersamin, at tayo nilang ihayag kung ano ba yung mga detalye niyan. At kung yan ay kanilang sasabihin sa publiko lahat ng detalye tungkol sa pagbibitiw ni Secretary Bersamin, it would harm the office of the president. At may mga dahilan yan na pwedeng hindi nila talaga sabihin sa publiko, lalo na yung mga pinag-usapan na one-on-one o kaya in a group meeting ni na PCO Undersecretary tsaka si Secretary Dave at si Presidente. Hindi lahat ng pinag-usapan nila ay kailangan malaman ng publiko kasi may mga kinoconsider highly confidential, highly sensitive matters that cannot be disclosed to the public. Okay, malinaw po yan, ha? Alam mo, attorney, classic example, nangyayari ngayon sa politics is revenge politics. Gusto lang daw po ni Senator Robin makabawi kay Yusek. Well, that is her pwede nga yung sabihin ni Yusek, hindi ako aaten, and then the undersecretary may request the president to invoke the executive privilege, kasi it is only the president who can invoke this privilege. Yusek Castro cannot invoke it unilaterally, and then kailangan si presidente mismo ang mag-invoke nito. Kung may sinabing confidential at sensitive information si presidente kay Yusek, ay pwede niyang sabihin, sige, wag ka umaten, ako mag-i-invoke ng executive privilege na yan. Ang tawag diyan presidential communications privilege, na kung saan yung mga pinag-usapan nilang dalawa ay hindi pwedeng i-disclose kasi in order to protect candid advice and deliberations diyan sa loob ng opisina ng Malacanang. At yung isa naman yung state security privilege, yung tungkol sa national interest, no, tungkol sa military matters. Yun lang, no, partner, ang ano dyan, ang usapin dyan. Okay. So, yun. Tingnan natin, partner, at attorney. Kung ako kay Yusek Claire, hindi ako atin talaga. I will, if I were Yusek Castro, I will ask the president, Mr. President, ayoko matin dyan At yan, bubulat-latin lang kung ano pinag-uusapan natin dito sa loob. So, invoke the executive privilege. And there are two types of executive privilege. Yung sinabi nga, presidential communications privilege, and the other one is the state interest
privilege. Yun naman. State secrets. State Oo. secrets privilege. Okay, that's very clear, attorney. Hindi basta nandoon sa loob ng opisina mga close advisors ng presidente. Anytime pag sinabi ng presidente, I invoke the executive privilege. Kamute ako, sorry. Cardozap, itong si Robin Padilla, hamunin pa si Yusek. Nako po, kahit magdebate sila, lalampasuhin niya si Robin Padilla. Ano bang alam ni Robin Padilla? Putragis, naging senador pa, mambabatas, pero wala namang alam sa batas. Putragis. Wala Lalong kanyan, lalong mapapahiya. Nako po. Magsisiiyakan yung magrapat. O siya, next topic tayo, mabsat. Nako po. Oh, first one pa lang natin to. First subtopic natin. Oh, next topic tayo, mabsat. Maraming salamat po sa mga bago pasok. Huwag kalimutan mag-like and subscribe.